Good day mga kasangga, kumusta ang araw nyo ngayon? Ito naman si 21 Adventure nagbabalik. Tapos lang ang biyahe natin. Sa video na to, i-update natin yung e-bike na gamit ko. Tara, samahan nyo ako mga kasangga. Good day mga kasangga. So ito, mag-update na tayo sa ating e-bike na gamit sa biyahe. Kumusta na nga ba ang e-bike natin sa loob ng 8 months? Yun, pang 8 months na siya ngayon. So tara, samahan niyo ako. So 8 months na siya ngayon. Bali ang napalitan dito, una tayo dito, napalitan na to kasi napundi na yung headlight natin. Ngayon pumunta tayo dun sa Tokyo Ginza, papalit, yan, pinalitan to, saka ito kasi hindi na gumagana dahil siguro nabasa. Yan, pinalitan na yan, bago na yan. Tapos dito naman sa fork, may lumalabas na mga kalawang dito. Ayan o, bakat na bakat pa o. Siguro sa kakaulan, nababasa ng ulan, napapasukan siguro ng tubig dito. Pero okay pa naman siya, ayos pa naman. Tapos dinagdagan ko lang ng slider. Ayan. Tsaka nagpalit na rin pala tayo ng gulong. Mataba na yung gulong natin, yung size 16 by 2.250. Ayan. Ito sa likod pinalitan na rin natin. Ito naunang napudpud yung sa likod. Naunang napudpud, 6 months pa lang pudpud na siya. Tapos yung sa harap, bali umabot siya ng 8 months kapapalit lang natin yung sa harap. Tapos itong shock naman, bago na rin to, pinalitan ko na. Kapapalit ko lang kahapon, unang biyahe ito ngayon. Bali yung stock nga pala nito, yung size nun is 16 cm. Tapos ngayon pinalitan ko ng 20 cm. Ayan, taas oh. Ayan, umangat siya. So dapat siguro mas okay dito yung 18, size 18. Ayan, medyo mataas na siya oh. Nabali na nga tong niya dito, yung support ng fender. Tapos dito nabali na rin sa katagtag. So sinuportahan ko lang nitong tali. So itong taillight naman, tinanggalan ko na ng connection kasi grounded na siya. Yung signal light niya dito kumukurap-kurap, so nabasa siguro. Bali nag-ground na, ang lakas na ng kumain ng napapansin ko, malakas kumain ng battery. Nalolobat agad yung battery kaya dinisconnect ko na siya, hindi ko na muna kinonect. So wala tayong ilaw ngayon dito. May sa gabi may nilalagay lang akong ilaw parang sa bike dito. So pagpalit natin itong shock, medyo mataas. So yung kadena medyo sayad siya dito, pero hindi naman ako nagpe-pedal lagi, pagka may ahon lang. So nilagyan ko lang siya ng electrical tape para hindi magasgasan. Ganyan na siya, pero hindi naman siya sumasayad pagka pinepedalan mo siya. Bali nawala na rin yung nito, yung pedal assist. Minsan meron, minsan wala. Sumusumpong-sumpong, hindi ko alam kung kailangan ng linisin dito nandito yun sa loob. So dito naman sa controller, nilagyan ko lang ng plastic. Pinuberan ko lang dito kasi yung talsik ng tubig, mga putik pumupunta dito, naka yan, may awang.
mahirap na pag nabasa, magkakaroon ng ground yan. Inano ko muna, nilagyan ko ng plastic. Ito grounded na talaga to, ang lakas maglobat. Pag grounded na yung ilaw, disconnect nyo na kasi malakas sa battery. Sa loob ng 8 months yan, ang napalitan lang natin itong gulong, palitan na yan. Ito shock, tapos ano pa bang napalitan? Yung dito, ito panel board, palitan na yan. Ito signal light, palitan na yan. Yung throttle natin okay pa naman siya, wala namang sira, okay pa siya, buo pa. Tapos yung basket natin medyo may kalawang na rin. Yung shock yan, siguro may kalawang na yan sa loob, may mga tubig na siguro naka-stack, kaya bala ko na rin papalitan to pag nakaipon. Pero maganda pa naman play niya. Ano pa bang napalitan natin dito? Parang yun lang wala nang wala pang, okay na okay pa yung motor niya, wala namang sira. Hindi pa naman may tumutunog o tuloy-tuloy pa naman siya. So yun lang update natin. Maganda pa naman ang takbo ng e-bike. Maganda pa naman response ng niya. So dito wala namang kaso, hindi naman napapasukan ng tubig kasi may dito, may box na protektado rin siya. Kahit maulan, bumabiyahe rin ako kahit malakas ang ulan. Walang kaso, wala pa namang naramdaman na sira dito sa motor niya. Goods na goods pa naman siya. Malakas pa yung hatak, ganda pa. Ayun, mga kasangga, yun lang ang update natin. Hindi natin ganong habaan yung video kasi yung camera ko naglolo ko pagka mainit, namamatay siya, kaya hindi nakakatagal. Sa battery naman wala pa namang problema, goods na goods pa siya. Lalo na yung 30 amperes makunat pa rin, wala pa rin problema. Yung 20 amperes kaya pa naman bumiyahe ng mga hanggang 12 deliveries, 15 mga ganyan, kaya pa naman. Lalo na pagka malakas yung araw ng biyahe. So yun na lang, maraming salamat sa mga sumusuporta natin dyan, sa mga nag-aabang ng update, mga gustong bumili rin itong ganitong klaseng e-bike. Maganda kasi ito sa pag-deliver kasi dalawa battery, kaya sulit na sulit. Pwede mong iwan yung isang battery sa bahay, pagka na-charge ka na, i-charge mo muna, tapos yung isang battery gagamitin mo, babiyahe ka. So sa sunod na shift mo na naman, yun, talang mo na naman yung isa pagka tatlong shift kunin mo. Pero kung tatlong shift, pwede nang yung itong yung unang shift, yung session, yung 20 amperes ang gamitin mo, pwede. Tapos iwan mo lang sa bahay, gamitin mo na lang sa pangalawang at saka pangatlong session itong 30 amperes, kayang-kaya na niya. Goods na goods sa delivery sa mga ganitong e-bike pagka dual battery. Maraming salamat sa mga kasangga natin dyan. Salamat sa mga suporta nyo. Salamat. Peace.